Mag-11 pa lang. God bless you, brother. Thank you, Pastor John. Good morning, mga kapatid, and Amen. welcome. Ah, sabi ko kanina kay Mama nung bago kami umalis sa malakas ba or sakto lang. Sabi ko kanina kay Mama bago kami umalis sa bahay, mauwi kagad tayo kasi wala akong tulog na maayos kanina. Alas 3 na ako nakatulog, and mamayang alas 2 may magtuturo pa ako sa mga irregular kong classmate, and hindi pa ako nakapag-prepare. Pero as I feel the presence of the Lord right now, mga kapatid, hindi natin dapat i-take for granted yung opportunity na nandito tayo sa church. We are glad and we are blessed, mga kapatid, na pinayagan tayo ulit ng government, and dati 10 lang yung pinapayagan, mga kapatid. But we are, I think, more than 30 now, mga kapatid, and praise God for that, mga kapatid. And I pray, mga kapatid, na tuloy-tuloy na, mga kapatid, na darami na from 30 to 40 to 50 hanggang sa muling makabalik tayo, mga kapatid, sa normal na mga bilang natin, mga kapatid. And yung oras, mga kapatid, huwag natin intindihin. Alam ko, yung ilan sa inyo nagugutom na. Yung ilan sa inyo may trabaho pa, may mga gagawin pa, mga kapatid. Pero Sunday is for God, mga kapatid. Ito lang yung araw na hiningi niya para sa atin. And ibigay natin yung lahat para sa kanya, mga kapatid. Now, before I start, mga kapatid, Pastor Tim always tells us before we start our lesson to go back to the past lesson. So here is the message last Sunday, mga kapatid. Idolatry is something that can turn away. Idolatry is something that can turn away your heart to God or from God, mga kapatid. So, oneness is related to idolatry, mga kapatid. Because we cannot achieve oneness when we have idols, mga kapatid. Since Monday, I have been asking God, Lord, anong gusto mong ituro ko, Lord? Wala talagang pumapasok, mga kapatid. Sobrang quiet ni Lord. Siguro dahil na rin 1 buwan na akong hindi nakapagsimba, mga kapatid. And not until Friday, mga kapatid, that God gave me a message, mga kapatid. And then nung Friday, mga kapatid, may binigay siyang message, pero pinabago niya. Sandali, wag yan yung ituro mo. I was about to talk about the creation, mga kapatid, or the book of Genesis, yung oneness in the book of Genesis. Pero sabi ni Lord, wag. Ito yung ituro mo ngayon. So I will be talking about a lot of things connected to oneness, mga kapatid. And before we start, mga kapatid, I ask Pastor John to please lead us in the word of prayer. Yes. Amen. Thank you, Pastor John. And maaari na po tayo makaupo, mga kapatid. So, ayun, mga kapatid. And before we start, gusto ko lang kayo ibalik sa last na itinuro ko dito, which is also connected with the oneness series. Now, I entitled the message, The Missing Piece. Why, mga kapatid? Because you and I are the missing pieces in order to have a unity with the one true God, mga kapatid. So, unity, one, connected sa oneness, di ba? So you, ikaw, lahat tayong nandito, ako, yung mga nasa labas, lahat tayo are the missing pieces. Meron akong nilagay dati dito na itsura ng tao, mga kapatid. Ay, hindi siya itsura, form ng tao. And then merong missing pieces, that is the heart, mga kapatid. And without the heart, mga kapatid, without that missing piece, hindi buo yung body of Christ. Hindi one yung body of Christ, mga kapatid. Now, mga kapatid, sino ang makakapagbigay sa akin ng meaning ng U, N, I, N, T, and Y? Come on, mga kapatid. Sino makakapagbigay ng meaning ng U, N, I, T, Y? Binanggit ko yon last. Kailan ba ako nagturo? July yata or June? T is? Alright. So, thank you, Sister Lini Jane. Lini Jane, may prize ka mamaya sa akin. So, the letter U is you,
The N is the word end. So you and we should be connected. You and I should be connected, mga kapatid. Ano yung magko-connect sa atin, mga kapatid? That is the letter T, which is the cross. And then the Y is Jesus Christ, mga kapatid, in order for us to have a unity. Now, mga kapatid, ito yon. You and I, the cross, and Jesus Christ, mga kapatid. So, before we proceed, mga kapatid, let us first define what is oneness. Ano nga bang ibig sabihin ng oneness? Ang sabi dito, mga kapatid, the fact or state of being unified or whole. Magpo-focus tayo today, mga kapatid, sa word na whole or buo. Buo, walang kulang na parte, mga kapatid. Though comprised of two or more parts. So it means, buo ka, pero comprise or binubuo ka ng iba't ibang mga parte. And then the number 2 definition, mga kapatid, is a strong feeling of closeness or affinity. Affinity means, if I am not mistaken, mga kapatid, of the same mind, of the same manner, of the same characteristics, mga kapatid. And then lastly, mga kapatid, a state of being joined as one thing and no longer separate. We will first focus on the word whole or yung buo, mga kapatid. And then pangalawa, mga kapatid, no longer separate. So we will be talking about two things today. First is being whole, and second one is not being separated or no longer separate, mga kapatid. Hindi mapaghihiwalay, mga kapatid. Now, I asked 5 of my closest friends, mga kapatid, what or who makes you whole? Ano or sino yung makakapagpabuo sa iyo, mga kapatid? Ano yung makakapagbuo sa iyo? Sino yung makakapagpabuo sa iyo? And these are their answers, mga kapatid. Sabi nung isa, sarili ko, friends. Pangalawa, family, loved ones. Pangatlo, sila mama, papa, 2 kong kapatid. Pang-apat, God, my loved ones, the things that I want to do and makes me contented, mga kapatid. So there is that feeling of contentment in order for him to be whole, mga kapatid. Kailangan niya maging kontento para siya ay maging buo, mga kapatid. And then the last one, God, family, friends, and yung boyfriend niya, mga kapatid. Now, mga kapatid, I want to bring you into the topic that the worldly perspective of oneness. Ano sa tingin ng mga tao ng mundo kapag sinabi ng oneness? The worldly perspective of oneness, mga kapatid. First is we have a complete family. Akala ng iba, mga kapatid, na kapag kompleto yung pamilya mo, may nanay, tatay, ate, kuya, bunso, it is oneness. Though, tama naman, di ba? We do not, tawag dun sa term na yun. Hindi natin, kalimutan ko, hindi natin ini-invalidate yung sagot nila, mga kapatid. Because tama naman eh. Now, once you have a family, you are whole. You are complete. You are one. Because without your family, mga kapatid, wala ka. Diba? So family is one of the things that makes someone complete, mga kapatid. And we cannot deny that fact, mga kapatid. Because without our family, wala tayo dito sa mundong ito. The second perspective of oneness or worldly perspective of oneness, mga kapatid, is friends. Because we are born to socialize, mga kapatid. Even Jesus had friends, mga kapatid. Even Jesus had friends. He had Peter, he had James, he had John, who were his 3 closest friends, mga kapatid. Even Jesus had friends. So lahat tayo, mga kapatid, dito ay may friends. Si Brother JM, nakita ko yung post niya. Yung mga friends niya daw sa Facebook, hindi ko na mamanggitin. Pero lahat tayo may friends. Si JM, si Jacob, si Ate Sam, lahat tayo may friends. Sinong walang friends dito, mga kapatid? Grabe. Lahat tayo dito may friends, mga kapatid. And hindi mali na magkaroon ng friends, mga kapatid. In fact, our friends also complete us when our family do not, mga kapatid. Kapag yung pamilya natin, mga kapatid, ay kaaway natin,
kanino tayo pumupunta? Sa mga kaibigan natin, di ba? Kanino tayo humihingi ng payo? Sa mga kaibigan natin, di ba? So mga kapatid, second to our family is our friends, mga kapatid. Next, money, mga kapatid. Kapag mayaman ka, kumpleto ka na. Wala ka nang hihilingin pa eh. Nasa iyo na lahat. Sinong gusto maging mayaman, mga kapatid? Lahat tayo, di ba, mga kapatid? Because money is a necessity, mga kapatid. Power. We all need money, mga kapatid. And in the worldly perspective, mga kapatid, money completes us. Dahil kung wala tayong pera, mga kapatid, wala tayong pambibili ng mga pangangailangan natin. At kapag hindi natin nabili ang mga pangangailangan natin, mga kapatid, hindi tayo buo. Magkakasakit tayo kapag wala tayong pangkain, di ba? Which is tama naman, mga kapatid. So we do not invalidate that. Next, the worldly perspective of oneness, mga kapatid, is achievements, success, goals, dreams. Mga kapatid, lahat tayo may pangarap. Lahat tayo may inaasam. Lahat tayo may goal, mga kapatid. Because a life without a purpose, mga kapatid, a life without a goal is a pointless life, mga kapatid. Walang kwenta ang buhay natin kung wala tayong pangarap, mga kapatid. So lahat tayo dito may pangarap. Lahat tayo dito may inaasam. Lahat tayo dito may mga panalangin, mga kapatid. And then the last one, mga kapatid, the worldly perspective of oneness is love or a partner, mga kapatid. God gave Adam Eve, mga kapatid. So you also need an Adam or an Eve. So, ayun, mga kapatid, isa sa mga worldly perspective natin ng oneness na incomplete tayo kapag wala ang partner natin. Di ba nga ang tawag sa partner, mga kapatid, is the other half. So, kalahati ka lang kapag wala kang partner. Ganun ba yun, mga kapatid? Kasi tawag the other half eh. Kalahati ka lang ba kapag wala kang partner, mga kapatid? Si Sir Joan nag-react. Gumanon siya. Okay lang? Okay lang, maganda naman eh, no? So ayun, mga kapatid, isa sa mga kailangan natin is a partner in life, mga kapatid. I even tried to have in the past, mga kapatid. Ang dami pero failures lahat, mga kapatid. But, mga kapatid, balikan natin isa-isa. Family, friends, money, career, achievement, success, and a loved one, mga kapatid. That is why we end up disappointed and sad, mga kapatid. Because the worldly perspective, mga kapatid, ay akala natin sila yung bubuo sa atin. Akala natin mamamatay tayo kapag nakipag-break sa atin, mga kapatid. Akala natin, mga kapatid, na katapusan na ng mundo kapag nawalan ng trabaho, kapag bumagsak sa exam, kapag, come on, mga kapatid. That is why we always get disappointed. That is why we do not have contentment in our hearts. Because our perspective is wrong. Hindi mali na magkaroon ng pamilya, ng kaibigan, ng pera, ng success, ng achievements, ng kasintahan, mga kapatid. We all need that. But when we perceive them as the one who makes us whole, mga kapatid, doon nagkakamali. Doon tayo na-disappoint. Doon tayo lumulungkot. Ano yung sabi ni Rose sa kanta niya, mga kapatid? I worked my whole life just to get high, only to realize that everything I need is on the ground. Mga kapatid,
We are chasing for success, mga kapatid. We are chasing for our dreams, mga kapatid. Na makakapagkontento sa atin, mga kapatid. Only to realize that everything we need is on the ground. Paano ko nasabing everything we need is on the ground, mga kapatid? Because Jesus came from heaven to earth to reach you, mga kapatid. Hindi mo na kailangan tumalon ng mataas para abutin si Jesus, mga kapatid, dahil siya na mismo ang lumapit sa iyo. He came from heaven to earth to show the way, mga kapatid. From the earth to the cross. Our debt to pay, mga kapatid. From the cross to the grave. From the grave to the sky, mga kapatid. Why, mga kapatid? He came from heaven to earth to reach us. From earth, He came to the cross to pay for our sins, mga kapatid. From the cross, He came to the grave, mga kapatid. And from the grave, He came to the sky. Why, mga kapatid? Because He wants us to be with the sky. To be with Him in the sky one day, mga kapatid. He wants us to meet in the sky, in the rapture, mga kapatid. Now, mga kapatid, ano ang makakapagpabuo sa inyo? Family, friends, money, success, career, loved one, mga kapatid? No. What makes us whole is Jesus Christ, mga kapatid. And when we have Jesus Christ, mga kapatid, we are one, mga kapatid. There is oneness with Jesus Christ, mga kapatid. You get the point, mga kapatid? When we have Jesus Christ, mga kapatid, yung ganito magiging ganito. Yung ganyan magiging pagganito, mga kapatid. Now, mga kapatid, introduction pa lang yun. Wait lang, asan na ba ako? But what does God say, mga kapatid? Ano nga ba ang sinasabi ng Diyos? Wait lang po. The problem is, mga kapatid, hindi pala, verse pala muna. So, in Revelation chapter 3, verse 20, mga kapatid, I was about to talk about the Genesis, pero dinala ako ng Diyos sa Revelation, mga kapatid. From the beginning, mga kapatid, to the end. Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Ang Diyos daw, mga kapatid, ay kumakatok sa ating mga pintuan. Kung sino man daw, mga kapatid, ang magbubukas sa Kanya, siya ay tutuloy dito, mga kapatid. Siya ay kakain kasama tayo at tayo kasama siya, mga kapatid. So this is the word of the Lord today, mga kapatid. God is knocking in our doors, mga kapatid. Kaso, mga kapatid, mahilig tayong isara yung pinto natin eh. Kaya hindi pumapasok yung pagpapala ng Diyos kasi lagi nakasara yung pinto natin. Are we willing to open the door, mga kapatid? And kung napapansin nyo, kulay dilaw yung ano ko, hindi po ako dilawan na. Hindi po ako dilawan. kaya ako nagpula na ano para fair. Isang dilaw, isang pula. Kasi baka akalain nyo dilawan ako eh. And baka akalain nyo rin na pula ako. Basta bahala kayo kung sino gusto nyo. Basta may boboto rin ako. Hindi, kaya dilaw kasi yung natin gold, di ba? Black and gold, kaya black and gold din. So ayun, mga kapatid. But the problem, mga kapatid, is we forgot the cross. We forgot the cross. And kung nakikita nyo, mga kapatid, sa cross, may heart. May missing piece din, mga kapatid. Now, ano kaya yung missing piece sa cross? Mga kapatid, namaya malalaman natin, mga kapatid. God is knocking on our hearts every day, mga kapatid. But we forgot Him, mga kapatid. Because of our family, mga kapatid. We work every day for our family to provide their needs. Our friends, mga kapatid, na nauubos yung oras natin sa kanila, kakapayo, mga kapatid, kakasama, mga kapatid, sa kanila, kakausap sa kanila sa messenger, late night talks, mga kapatid. Naubos yung oras natin, mga kapatid. Naubos yung oras natin, mga kapatid, kakaipon ng pera, mga kapatid. Naubos yung pera natin, mga kapatid. Kakaaral, kakatrabaho para ma-achieve yung dreams natin. But we forgot the cross.
mga kapatid. It's all right, mga kapatid. Walang mali. Inuulit ko, mga kapatid, walang mali na magkaroon ng fam, friends, money, and your career, mga kapatid. Nagkakaroon lang ng mali if we forgot, mga kapatid, the cross. Now, mga kapatid, with this being said, ano ang gustong mangyari ng Diyos sa atin ngayon, mga kapatid? He wants us to be single again with Him. Hindi ko sinasabing makipag-break kayo, mga kapatid, ha? Wala akong sinasabing ganun. Sino sa inyo nakabasa na ng book na ito? Single by Pastor Dave Cotar. It was such a great book, mga kapatid. And sabi niya may part 2 and part 3 pa raw ito. So, that is the first part, single. God wants us to be single again. May ganon, with Him. Mga kapatid, what does singleness mean? Ano ibig sabihin ng single? Anong ibig sabihin ng singleness? Ito ba yung mag-isa ka lang, mga kapatid? No. Ang sabi ni Pastor Dave Cotar, mga kapatid, singleness means 1 plus 1. 1 plus 1 equals 1. Why, mga kapatid? Because you plus God equals 1. Nagigets yung concept, mga kapatid? Mag-isa ka. Isa ka na eh. Meron pa si Jesus Christ. Kapag pinagsama kayo ni Jesus Christ, there is oneness, mga kapatid. That is the concept of singleness. Hindi yung single na mag-isa ka lang na mga kapatid. The true meaning of singleness, the true meaning of being single is when you have God and God has you, mga kapatid. So we need to be alone first with God in order for us to be single. So yun yung concept ng singleness, mga kapatid. God wants us to be single again with Him. Naalala ko, mga kapatid, nung junior youth pa lang ako, 12 yata ako noon or 13, nasign ako ni Pastor Earl na sabi na, uy, magturo ka sa youth service. Yun yung unang pagkakataon ko, mga kapatid, to share the Word of God. And naalala ko yung topic ko noon is, ginawa pa ni Papa yun kasi hindi pa ako marunong gumawa ng topic, mga kapatid. Even before, God knew you and He called you to be one of His people. Now, ano yung connection na ito, mga kapatid, sa topic natin ngayon? God calls you just like how He called the Samaritan woman. So, from Genesis, dinala ako sa Revelation, and now we are in the book of John. So let us read, mga kapatid, in the book of John, chapter 4. So mahaba-haba ito, mga kapatid. Buksan natin mga Bible natin, mga kapatid. John chapter 4, yung buong hanggang verse 26. Now, John chapter 4, verse 1, therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus Himself did not baptize but His disciples, He left Judea and departed again to Galilee. But He needed to go through Samaria. So papunta ang Diyos sa Galilee. Pero kinailangan niyang dumaan sa Samaria. Verse 5, so He came to a city of Samaria which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now, Jacob's well was there. So merong well or balon na itinayo si Jacob doon sa Samaria, mga kapatid. Saan na yun? Now, Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from His journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. So napagod daw si Jesus sa paglalakbay niya, kaya siya ay huminto muna or umupo muna doon sa tabi ng balon. And then, a woman of Samaria came to draw water. So meron daw mag-iigib na babae. Ito yung Samaritan woman, mga kapatid. And then sabi ni Jesus Christ,
give me a drink. Bigyan mo ako ng maiinom. For his disciples had gone away into the city to buy food. So mag-isa lang si Jesus Christ dahil bumili yung mga disipulo niya ng mga pagkain. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman?" So sabi nung Samaritan woman, paanong ikaw ay Hudyo na humihiling sa akin na isang Samaritana para sa tubig? Why, mga kapatid? Because the Jews and the Samaritans, so meron silang parang conflict. Sabi na natin ganun, mga kapatid. Hindi sila close, mga kapatid. Though they are from the same country, Israel, mga kapatid. So, hindi normal sa mga tao noon, mga kapatid, na ang mga Hudyo ay makikisalamuha sa mga Samaritano, mga kapatid. Kaya nagtanong yung Samaritan woman, bakit ka nang hingi sa akin ng tubig? Hudyo ka. Ako Samaritana. And then, Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked me, and he would have given you living water." The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water?" Sabi ni Jesus Christ, kung alam mo lang kung ano yung kaya kong ibigay. Sabi ni Jesus Christ. Sabi nung babae, "Sir, sobrang lalim ng balon. Saan ka kukuha nung sinasabi mong living water?" Sabi nung babae, "Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock?" Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. For the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." The woman said to him, "Sir, give me this water, that I may not thirst nor come here to draw." Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." The woman answered and said, "I have no husband." Wala daw siyang asawa. Jesus said to her, "You have well said, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly." The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship." Jesus said to her, "Woman, believe in me. The hour is coming, you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth." So sobrang haba nung binasa natin, mga kapatid. Pero ano nga ba yung pinaka-main context nito, mga kapatid? There are 2 perspectives in the story, mga kapatid. Merong dalawang perspective. Merong dalawang side sa story. So ayun nga, mga kapatid. First, John chapter 4 verse 7. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." Sabi dito sa una, mga kapatid, si Jesus yung nanghihingi ng tubig. Sa pangalawa naman, mga kapatid, sabi dito sa John 4 verse 13, "Whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst," mga kapatid. Dito sa una, si Jesus yung nanghihingi. Sa pangalawa, si Jesus yung nag-o-offer or yung nagbibigay ng tubig. What does this mean, mga kapatid? Ano meaning na ito, mga kapatid? The first one, mga kapatid, Jesus is thirsting for you. Symbolically, mga kapatid, Jesus is thirsting for you. Nauuhaw ang Diyos sa presensya mo, mga kapatid. Nauuhaw ang Diyos sa presensya mo. God, hindi ka kailangan ng Diyos, but God wants you, mga kapatid.
He wants you. He wants to drink with you, mga kapatid. Sa pangalawa, mga kapatid, we are the one thirsting for God. Ang akala lang kasi natin, mga kapatid, ay tayo lang yung nauuhaw. Ang akala natin, tayo lang yung nangangailangan, mga kapatid. But Jesus also thirsts. One of His 7 last words, mga kapatid, isa sa mga 7 last words ni Jesus Christ, I thirst. Ako ay nauuhaw. It is not literally, hindi yung literal, mga kapatid, na tubig, mga kapatid. Pero anong ginawa ng mga sundalong Romano, mga kapatid, ng mga Hudyo? Ano yung binigay nila sa kanila, mga kapatid? If I'm not mistaken, suka ba yung binigay sa kanila kay Jesus Christ? So, they gave Jesus Christ vinegar or suka, mga kapatid, to quench his thirst, mga kapatid. No, mga kapatid, God wants to be whole also, mga kapatid. And katulad nung sinabi ko sa Unity series, mga kapatid, you are the missing piece. You are that missing piece to complete the body of Christ. Mga kapatid, hindi ka niya kailangan, mga kapatid, pero gusto ka niyang maging parte. Nag-gets mo, mga kapatid? Hindi niya tayo kailangan. Diyos siya. Wala siyang kailangan, mga kapatid. Pero gusto niya. Iba kasi yung kailangan mo yung tao sa gusto mo yung tao, mga kapatid. Di ba, mga kapatid? Kasi kapag kailangan mo lang yung tao, parang nagiging parang makasarili tayo. Pero kapag gusto natin yung tao, mga kapatid, handa rin tayo mag-offer. That is why He offered the Samaritan woman that living water, mga kapatid. Para silang dalawa ay uminom ng tubig, mga kapatid. Now, mga kapatid, last Friday, mga kapatid, Lord, ano mo gusto mong message? Sabi ni Lord sa akin, buksan mo nga yung laptop mo. Tingin ka sa documents. Nakita ko to, mga kapatid. Lordship of Jesus Christ series, part 4, last July 2020. I entitled my message, Makapiling. Makapili. Why, mga kapatid? Because Jesus chose us. Hindi tayo kapili-pili, pero pinili niya. Mga kapatid, tayo, kailan natin pipiliin ang kapili-piling siya? Ulitin ko, mga kapatid, hindi tayo kapili-pili, pero pinili niya. Tayo, kailan natin pipiliin ang kapili-piling siya, mga kapatid? Kailan natin pipiliin ang kapili-piling siya? Kailan natin gugustuhin makapiling siya? Kapili-pili, makapiling. Kailan natin siya pipiliin, mga kapatid? You know the problem with us, mga kapatid? Our priorities. We work hard for our family, for our friends, to gain money, to gain success. And then nakakalimutan natin yung Diyos, mga kapatid. Nasa huli palagi. Where in fact, God gave us the family. He chose the good friends for us. He gave us money, mga kapatid. He is our source of success, mga kapatid. Pero bakit nasa huli siya? Mga kapatid, bakit nasa huli siya? Now, mga kapatid, ang sabi ni Pastor Timothy Lee, I cannot make you a disciple if you do not want to be a disciple. I-rephrase ko lang, I cannot make you whole if you do not want to be whole with God, mga kapatid. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, hindi naman ito sa pilitan eh. Hindi ka pinipilit ng Diyos, ayaw ka niyang maging robot, mga kapatid. We have that free will. And God cannot force you, mga kapatid. But as long as hindi tayo uma-agree sa gusto ng Diyos, mga kapatid, or hindi tayo nag-a-agree sa ninanais ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo magiging buo. Hindi tayo magiging kontento. Hindi tayo sasaya, mga kapatid. You know what, mga kapatid, when I was in Isabela last March to June, mga kapatid,
I was trying hard to give my best in my study. And it paid off, mga kapatid. And nag-post ako last time, mga kapatid, na, ayun nga, Dean's Lister, mga kapatid. But I was not happy. I was not contented, mga kapatid. Why? Because I sacrificed God in order for me to achieve that, mga kapatid. I honestly sacrificed God, mga kapatid. Hindi ako nakakapagsimba sa Isabela. Just to make thesis, mga kapatid. Just to submit my requirement. Just to comply with the deadline, mga kapatid. Ang dami nating deadlines, mga kapatid. But what if tayo yung maging deadline, mga kapatid? But what if we die, mga kapatid? Kaka-pursue ng mga deadlines natin, mga kapatid. Paano kung tayo yung dead, mga kapatid? Deadlines, mga kapatid. But we are also dead in our spirit, mga kapatid. Nagsisisi ako, mga kapatid, na ilang linggo akong hindi nakapagsimba. Lagi kong sinasabi sa youth president ko doon, sorry po, kasi may thesis. Ang mahal ng pamasahe, 400 pesos yung pamasahe, mga kapatid. Makapunta, makauwi. Mga kapatid, papuntang simbahan, mga kapatid. Mahal ang pamasahe sa probinsya, mga kapatid. And nagsisisi ako, mga kapatid. Dapat yung mga pinanlibre ko sa mga kaibigan ko, inalaan ko na lang sa pamasahe. Dapat nagpuyat na lang ako sa thesis para hindi ako maka-absent, mga kapatid, sa church. We take God for granted, mga kapatid. And kanina, I wanted to take God for granted because I have to do my task later, mga kapatid. And I'm sorry, Lord. We should be sorry, mga kapatid. Dahil winawasak natin yung siyang nagbubuo sa atin. God wants to make us whole, mga kapatid. But we are breaking His heart, mga kapatid, every day, every minute of our lives, mga kapatid, by our decisions, by our choices, mga kapatid. Nabanggit namin ni Pastor John, mga kapatid, sa idolatry series, sa idol series, mga kapatid, na once na prioritize natin ng ibang bagay kaysa sa Diyos, mga kapatid, we are committing the sin of idolatry. And we are all guilty of that, mga kapatid. Inuulit ko po, hindi masama magtrabaho, hindi masama mag-aral, hindi masama kumita ng pera, mga kapatid. But let God be the center. But let God be the first thing above that, mga kapatid. Dean's lister ako, but I am a God's lister, mga kapatid. Ayun yung tanong ko sa sarili ko. Lord, Dean's lister nga ako. Pero God's lister ba ako, Lord? Nakasulat ba yung pangalan ko dyan, Lord? Because I am afraid one day, mga kapatid, nakaharap sa judgment. Kakapursu ng ibang mga bagay, wala na pala yung pangalan ko sa aklat ng buhay, mga kapatid. Come on, mga kapatid. Ang grasya ng Diyos, mga kapatid, sobrang haba. Sabi sa UTB, before God passes judgment, He will always extend His mercy. I-extend ng Diyos, i-extend ng Diyos. But remember, mga kapatid, lahat may katapusan. Huwag sanang dumating yung panahon na nasa katapusan na tayo at nangihingi pa rin tayo ng extension, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. No, mga kapatid, I'm sorry. Binanggit ko rin ito, mga kapatid, nung tinuro ko yung Lordship series last year. Sino nakakalam ng PK? If hindi nyo pala papanood ang PK, mga kapatid, panoorin nyo. This is one of the best. Promise. This is one of the best movie. Ang sabi dito ni PK, ito si PK. Kaya siya tinawag na PK kasi PK it means lasing. So, akala nila lasing si PK. But he was an alien from outer space, mga kapatid, na napunta sa Earth. Ang sabi ni PK, which God should I believe? You all say that it's only one God. I say, no. There are two gods, mga kapatid. So,
Ididebunk ko yung pananaw nyo na may isa lang Diyos. Na si Jesus lang ang Diyos. Mali kayo mga kapatid. Merong dalawang Diyos. Wait lang baka sabihin nyo mali yung doktrina ko. Wait lang, i-explain ko, kalma. There are two gods. One is the one who created us all. The other one is the one created by people. Like you. We know nothing about the God who made us all, but the God people like you made is exactly like you. Liar, pretend to act, giving false promises, meeting rich people sooner, letting the poor neglected happy when get praised. People are afraid to even say a word. My right number is very simple. The God who created us all, put faith in Him. And the God, like you, created, the duplicate God, destroy it, mga kapatid. So there are two gods, mga kapatid. Meron dalawang Diyos. Una yung Diyos na nag-create sa atin, yung pinaglilingkuran natin. At yung pangalawa is yung pinaglilingkuran din natin palagi na Diyos. May binigay si PK na characteristics dito, mga kapatid. Liar. We are worshiping a liar God. Maliit na G Baka sabihin nyo yung God na tinutukoy ko is si God. Maliit na G, G-O-D. We are worshiping a liar God. We are worshiping yung partner natin na nagsisinungaling na sa atin. Yung mga kaibigan na pinaplastic na tayo. But we have an honest God, mga kapatid. Pangalawa, pretend to act. Na nagkukunwari sa atin, mga kapatid. We are always looking for that, mga kapatid. Yung magbibigay sa atin ng mga, ang tawag doon? Yung sunod na nga lang. Giving false promises, mga kapatid. Gusto natin pinapangakuan tayo, dadalhin kita sa buwan. Aabutin ko ang mga bituin. Handa akong mamatay para sa iyo. False promises. You know what? God already died for us. Sinabi pa lang ng jowa mo, mga kapatid, nagawa na ng Diyos. Next, meeting rich people sooner. Gusto ng Diyos nila, gusto ng Diyos na yon ay yung mga mayayaman lang. But God, He went with the poor, mga kapatid. He went to the poor. He reached out to the poor, mga kapatid. Next, letting the poor not get neglected. Happy when get praise, mga kapatid. So there are two gods. One is the God who created us. And one is the God we created, mga kapatid. Ang sabi ni PK, the God who created us, put your faith in Him. And the God we created, yung ginawa natin na Diyos, mga kapatid, i-destroy natin, mga kapatid. Because hanggat nandyan yung mga Diyos na ginawa natin, mga kapatid, hindi tayo magiging buo. Hindi tayo magiging one, mga kapatid. But when we have that God who created us, mga kapatid, doon tayo magiging one. Ano yung sabi, mga kapatid, na lang. Once you are broken-hearted, mga kapatid, once we are broken-hearted, we always want that someone who broke us, our heart, to fix us, mga kapatid. Ganun yung gusto natin na sinaktan na nga tayo, pero gusto natin sila pa yung bubuo sa atin. That is a wrong conception, mga kapatid. Because only God, sabi nga sa Bible, mga kapatid, God is near to the broken-hearted, mga kapatid. Only God can make us whole again. Only God can make us one, mga kapatid. What do we need? Ano nga bang kailangan natin, mga kapatid? What we need is a real, life-changing encounter with God, mga kapatid. Ang tagal na natin sa simbahan na ito, mga kapatid. Pero nagkaroon na ba tayo ng real, ng life-changing na encounter with God, mga kapatid? Because if not, kung hindi pa, mga kapatid, we need to have
an encounter with God, mga kapatid. Now, mga kapatid, I am about to finish the missing piece. Ang sabi ko last time, mga kapatid, sa Unity series, tayo yung bubuo sa missing piece ng body of Christ, mga kapatid. Tayo yung bubuo sa missing piece ng body of Christ. Pero, paano kung ang Diyos pala ang bubuo sa missing piece natin? Kasi gusto nating buuin yung body of Christ. Walang mali doon. Pero tayo ba buo na? You get the point, mga kapatid? Kasi hindi natin mabubuo yung body of Christ if meron pang lacking sa atin. Kung meron pa tayong pagkukulang, mga kapatid. Mabubuo lang natin ang body of Christ kapag tayo ay buo rin, mga kapatid. Every Sunday, mga kapatid, nag-usap kami ni Maymay. Lagi kaming namomroblema sa photo bars. Before we can be a part of the body of Christ and be one with Him, we first need to let Him be a part of us. Before we can be a part of the body of Christ and be one with Him, we first need to let Him be a part of us. That is the summary of the lesson, mga kapatid. That is the summary of today's teaching, mga kapatid. There is oneness when God is in us. How dare we call ourselves oneness, apostolic, Pentecostal, wala naman ang Diyos sa buhay natin. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayong karapatan na tawagin ang ating mga sarili na magbayo ng oneness Pentecostal, mga kapatid. Because when God is not with us, we are broken. Magiging oneness lang tayo, mga kapatid. Magiging part lang tayo ng United Pentecostal Church when God is with us. Because without oneness, there is no unity. Without God, there is no oneness, mga kapatid. That is why I want you now, mga kapatid, to understand the value of Jesus Christ. Paulit-ulit na tayo dito every Sunday na sambahin nyo ang Diyos, mga kapatid. Papasukin natin ang Diyos sa ating mga puso, mga kapatid. Pero walang pagbabago. Lahat tayo dito, mga kapatid. What we need is a real, totoo, life-changing, nakapagbabago na encounter with God, mga kapatid. Nang mga kapatid, I entitled my message, The One. Because without the One, there is no oneness. Naghahanap tayo ng the One sa mundo. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba yung the One ko? Tapos kapag may nakikita ko memes sa Facebook na kapag nag-chat yung crush nila sa kanila, prayer reveal. Mga kapatid, kaya walang dumadating sa inyong crush, kaya walang nagkaka-crush sa inyo kasi hindi kayo nagdadasal. Pa-prayer reveal pa kayo, hindi naman kayo nagdadasal. Pinag-lead ka ng prayer sa classroom nang before mag-start ng klase, ang sasabihin mo, bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. may nakita akong ganong online class, pinagdasal ng ang pagsisimula ng klase, bless us, O Lord, yung binanggit. Come on, mga kapatid. Nakakahiya sa Diyos. I remember a message by Sister Love Els, mga kapatid. Youth service yun dito. Nandito na tayo nun. Sabi niya, mga kapatid, si the One muna, bago si second one. Because when we have the One, everything will follow. When we have the One, the second one will follow.
mga kapatid. Kaya mali yung sinasabi niyong, ikaw na ba si Dawan? Naghahanap tayo ng Dawan sa mundo, mga kapatid. Baka ibigay sa inyo ng Diyos the big one, mga kapatid. Kakaganon yung mga kapatid. Oh, come on. The one, mga kapatid. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Jesus Christ says, mga kapatid. He is the one, mga kapatid. Ulitin ko, mga kapatid, meron tayong dalawang Diyos, but He is the one. And walang one na series, mga kapatid, kung walang one without Jesus Christ. Huwag nating iwan si Jesus Christ sa equation. Palaging meron si Jesus Christ. Now, mga kapatid, I want to talk about politics. I want to talk about politics, mga kapatid. I don't care, mga kapatid, what your color is. Pink ka man, dilaw ka man, pula ka man. But do not let your choice of politics, mga kapatid, ruin your relationship with your brother and sister. Huwag mong hahayaan na tayo nandito sa church nag-aaway dahil sa politics, mga kapatid. Sabi nga ng kanta ni Bamboo ba yun? Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay hindi siyang dahilan, mga kapatid. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Sorry, kinanta ko. Baka iba na ako ng mga nanonood. Sabi nila, worldly song. But you know what, mga kapatid? I find it as a Christian song. Why? Hanggat sila ang nasa tuktok, hindi matatapos ang gulo. Hanggat pula, hanggat dilaw ang nasa tuktok, hindi matatapos ang gulo. Hanggat blue yung nasa tuktok, hindi matatapos ang gulo. Hanggat puti, mga kapatid, hindi matatapos yung gulo. Because you know why, mga kapatid? Dahil hindi naman sila dapat yung nasa tuktok eh. Ayoko pala ng ganito, isko pala to. God should be on the top of everything, mga kapatid. Dahil hanggat si BBM, hanggat si Lenny, hanggat si Isko, si Pacquiao, si Lacson, hanggat si Bato, yung nasa tuktok, we will always get disappointed, mga kapatid. Why? Because they cannot change the country. Kahit anong pilit nila, mga kapatid, hindi nila kayang baguhin ang country. Ano makakapagpabago sa bansa? Ano ang makakapag-unify sa bansa? Ano ang makakapagpabuo sa bansa? Ang Diyos. Kaya, yung hashtag yung let Lenny lead, let BBM lead, go. Kung sino-sino supportahan nyo, go. Walang problema, mga kapatid. But remember, mga kapatid, let Jesus lead. If we want to be whole again, if we want our country to be whole again, to be united again, let Jesus lead. O baka sabihin nyo na naman, dilawan ako ha. Kasi kulay dilaw. Hindi. Ano yan? Kulay yan ng SOP. Hanggat si Jesus ang namumuno sa SOP, we will become whole. We will become united, mga kapatid. That is why, wag natin iasa kay Lenny, wag natin iasa kay BBM, kay Isko, kay Pacquiao, kay Bato, kay Lacson, ang pagbabago. Mga kapatid. Kung sino man ang i-appoint ng God sa bansa na ito, tulungan natin and let God decide, mga kapatid, who is the best for us. But I pray, mga kapatid, that woman or that man of God, mga kapatid,
is being led by Jesus Christ. Kasi kung hindi, mga kapatid, we will all be messed up, mga kapatid. Ano pa ba sasabihin ko? Wait lang. Ayun mga kapatid, na God wants to drink with us. He is thirsty of us, mga kapatid. Kung gaano tayo kauhaw sa Diyos, ganun din siya kauhaw sa atin. That is why, mga kapatid, bago natin punan yung missing piece sa body of Christ, punan muna natin yung missing piece sa ating body. And that is Jesus Christ. Let Jesus lead our hearts. Let Jesus lead our lives. Let Jesus lead our family. Let Jesus lead our church. Let Jesus lead the country, mga kapatid. And nakita ko lang to kahapon sa post ni Brother Ian Mabilangan. So, ginaya ko lang. So, hindi sa akin yung galing yung hashtag na yan kay Brother Ian. And habang nasa jeep ako, papunta sa school, mga kapatid, ay nakita ko yan, let Jesus lead. Oo nga, no? We want the politicians to lead us, mga kapatid. Pero nakalimutan natin na mas may kailangan mag-lead sa atin. Do not let God be out of the equation, mga kapatid. Lang. Do not let the cross and God not be part of the equation, mga kapatid. If we want to be one, if we want oneness, Jesus is all we need. Let us all stand up, mga kapatid. Let us give a praise clap, mga kapatid, for God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Oh God, Jesus, forgive us our sins, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataong kami nagkakasala at nagkukulang sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, Lord God, Jesus, kapag hindi ka na namin naaalala at nakakalimutan ka na namin, Panginoon, na ikaw dapat ang mag-lead sa amin, Lord God, Jesus. Lord God, hallelujah, I pray, Panginoon, for a peaceful Philippines, Panginoon, for a peaceful election, Panginoon, Lord God. Let not our will be done, Panginoon, but your will be done, Panginoon, Lord Jesus Christ. You know, Panginoon, kung sino ang karapat-dapat na mamuno sa amin, Panginoon. And I pray, Panginoon, na ikaw ang mangunguna sa kanya, Panginoon, that she or he will lead the country, Panginoon, the way you wanted them, Panginoon, Lord God Jesus, hallelujah. Sa iyo po namin ipinagkakatiwalaan lahat, Panginoon, Lord God Jesus. Lord God, Panginoon, hallelujah, Jesus, before we want to be part of your body, Panginoon, please, Panginoon, fulfill what is lacking in our hearts, Panginoon. There is a hole in our heart, Panginoon, that no one can explain, Jesus, hallelujah. But you know, Panginoon, na ikaw lang ang makakapagkumpleto nito, Panginoon. And we want to achieve oneness, Panginoon, not only in our lives, but also with the church, Panginoon, Lord God, hallelujah. Let there be oneness, Panginoon. Let you be the one, Panginoon, to lead us, Panginoon. This we pray in your mighty name, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon, mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. That's the reality, church. Ang mga tao na sinasaktan tayo, winawasak tayo, ina-expect natin na sila din ang bubuo sa atin. Pero hindi natin na-realize na yung mga bagay na minsan, hindi mo na-appreciate, mga kapatid, na si Lord lang ang tanging makakabuo sa iyo. Siya ang lumalapit sa iyo dahil alam niya siya lang din ang makakabuo sa iyo ulit, mga kapatid. So marami mga bagay na saan tayo, mga kapatid, na wasak. We are broken, mga kapatid. But again, si Lord pa rin, si The One pa rin ang makakapagbuo niyan. Walang iba, mga kapatid.
Maybe money will give you joy, but panandalian lang yan, mga kapatid. Mawawala din. But if you have God in your life, mga kapatid, that's the time that you will made whole, mga kapatid. Amen? Sa mga bagay na winawasak tayo, si Lord naman yung nilalayuan natin, yun ang masakit na siya din naman bumubuo sa atin, mga kapatid. Kaya nga, ang presensya ng Lord at ang pag-ibig niya, mga kapatid, will always reminds us kung gaano kabuti ang ating Panginoon at inimbitahan tayo muli lumapit sa ating Panginoon. Napakaganda na mensahe ng Lord, mga kapatid. Amen. Again, I encourage everyone to balikan natin siya, mga kapatid. May mga after this, may writers tayo at the same time. Meron tayong mga gagawin na recap and replay. And please, let's digest the Word of God, mga kapatid. Amen. And let us ask the Lord today, God, help me. Not just to hear your word, God, but to read it again and digest it, Panginoon, para magkaroon ng spiritual growth. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid.